Maligayang pista po ng ating mahal na poong itim na Nazareno. Nandito po tayo ngayon sa aming bahay dito sa Sampaloc, Manila. Taon-taon po dito kami nagpre-prepare ng aking mga kasamahan para sumabak sa traslasyon. Ito po yung aking 15th year na pamamanata sa ating mahal na poon. Nagsimula yung aking pagiging deboto noong 2009. Pero 2008 pa lang po, nagkaroon po talaga ako ng isang problema at pagsubok at medyo down po ako noon. Nasa kotse ako noon, pagbukas ko ng radyo, puro poong Nazareno ang balita. So sabi ko, parang nagpaparamdam sa akin yung poong Nazareno. Kaya sabi ko, Lord, ihiling lang ako isang beses. Sana pagbigyan mo tong hiling na to. Sana makuha ko at matapos ko to kasi ito yung babago ng buhay ko. At alam niyo po, sa isang di ko ma-explain, talagang natupad po yung aking hinihiling nung araw na yun. So ngayong araw po, sasabak tayo sa traslasyon. Kasama ko po yung mga kasamahan ko. Ito si Al, simula 2012 kasama ko na po at ito po yung mga iba kong kasamahan. Makikilala natin yung aking kaibigang deboto na ating pipiliting matulungan ngayong araw at tutuparin ang kanyang mga kahilingan. Ako si SV, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SV, Sam Versosa. Tuwing sasapit ang ika-9 ng Enero, isang natatanging pista ang pinagdiriwang sa lungsod ng Maynila, ang traslasyon o pista ng Nuestra Padre Jesus Nazareno. Isa itong pambihirang pagpapakita ng katatagan, debosyon at pananampalataya ng milyong-milyong deboto ng itim na Nazareno. Hindi biro ang pagsali sa traslasyon, lalo't napakatinding kalbaryo ang iyong kakarapin kasabay ang umaagos na karagatan ng mga tao. Tulakan, siksikan at gitgitan. Walang hirap na di susuungin ang mga deboto ng itim na Nazareno. Makasampa at mahawakan man lang ang mapaghimalang andas at lubid nito na siyang nagbibigay biyaya at katuparan sa anumang minimithi ng inyong puso. Kaya para sa isang ama gaya ni Jason Espiritu, na tila pinagkaitan ng liwanag ng pag-asa dulot ng matinding kahirapan. Ang pagkapit at pananampalataya sa itim na Nazareno na lang ang kanyang pinagkukuhanan ng lakas. Nananalangin mabigyang katuparan ng milagrosong poon ang kanyang taimtim na dasal. Ang paggaling ng kanyang anak na si Jezzel May mula sa kondisyon nitong hydrocephalus. 15 taon ng deboto ng itim na Nazareno ang inyong Kuya SV. Mula ng kanyang bigyang katuparan ng aking dasal na siyang nagbigay sa akin ng oportunidad na umasenso sa buhay at makaahon sa kahirapan. Inalay ko ang aking sarili sa pagtulong sa aking kapwa. Masuklian lang ang walang sawang pagbuhos niya ng biyaya sa aking buhay, dala ng aking matatag na pananampalataya. Kapansin-pansin yung mas maraming deboto ngayong taon kasi 3 taon din walang traslasyon. So maraming sabik na sumama sa traslasyon, marami rin bagong deboto, marami rin nananalangin para sa kanila mga kahilingan at mga dasal. So every year parami ng deboto ng
ating mahal na poong Nazareno. Gaya ng aking panata taong-taon, muli na namang lalapit sa itim na Nazareno ang inyong Kuya SB. Hihiling na ako'y bigyan muli ng walang hanggang lakas at biyaya para mas makapagsilbi pa ako bilang instrumento ng kabutihan at pag-asa sa libu-libong Pilipinong kapuspalad. Andiyan na. Tanaw na. Tanaw na natin ang das, so subukan natin na lumubid o kaya sumampa. So yan na. Let's go. 100 metro na lang. Nandiyan na. Hindi madali makahawak sa lubid, lalo na ang makasampa sa andas ng itim na Nazareno. Ang daming beses nang muntik bumigay ang aking katawan, dala ng hirap, sikip at pagod sa gitna ng agos ng mga kapwa kong deboto. Pero sa tuwing kinakapos na ako ng hininga, bumubulong lang muli ako ng dasal. Na sana'y bigyan ako ng Panginoon ng determinasyon at lakas. At pagkakataong makapagbigay ng pasasalamat sa kanyang walang humpay na mga biyaya. At matapos ang nakakahapong kalbaryo, nagawa ko ring makasampa sa wakas sa andas. At sa aking paghalik sa krus ng itim na Nazareno, mas lalong nag-alab ang aking pananampalataya at pangako makatulong sa kapwa sa ngalan ng Panginoon. Kakatapos lang natin na makasampa sa ating mahal na poong Nazareno. Kasama ko yung ating mga kapatid. Sobrang hirap pero sobrang sarap ng pakiramdam nung naakyat ko yung krus. Nahalikan ko at nakapagdasal ako ng taimtim at pinagdasal ko lahat ng mga kababayan natin, pamilya natin, mga mahal natin sa buhay. At mga pangarap ng mga kababayan natin at of course mga pangarap ko rin sa buhay. At sana yung saya ng pakiramdam na yun mabigay natin sa isang debotong makikilala nyo maya-maya. Ang pangalan niya ay si Jason at may iniindang sakit yung kanyang anak. Sana may paramdam natin yung saya at sarap sa pakiramdam na matupad yung mga pangarap at matulungan yung pamilya niya. Tara, kilalanin natin si Jason. At nang magsimula ng sumigaw ng viva ang mga namamanatang kapatid, Jason, pasok! Jason, pasok! kahit mahirap at naipit kami ni Jason sa dami ng tao, pinilit naming sumalang sa lubid at maipasan ito sa aming mga balikat. Taong 2021 nang magsimulang maging deboto ng itim na Nazareno si Jason Espiritu. Tuwing ika-una at ikahuling Biyernes ng bawat buwan, kanyang pinaninindigan ang panatang magsimba sa Quiapo, Maynila. Kasama ang anak na si Jezzel May, 2 taong gulang at may kondisyong hydrocephalus. Sa pagdarasal na lang kasi, sa itim na Nazareno siya humuhugot ng lakas at pag-asa para sa kalusugan ng kanyang anak. Sabi ko, magdasal na lang tayo ng Panginoon na sana pagalingin niya yung anak natin. Kasi siya lang talaga ang pag-asa natin. Kasi dami nagsasabi sa akin na yung maliit pa yung ulo ng anak ko, dapat inoperahan. Ngayon, lumaki na yung ulo, hindi na daw pwede. Maoperahan man siya, pero 50-50 daw. Yun ang sabi ng doktor sa amin. Hindi na lang namin paoperahan. Tapos may nagsasabi sa akin na subukan yung mamanatang sa Quiapo. Tuwing Friday yan, nagluluda po ako ng Nazareno, pupunta sa Artal. Masakit man sa kalooban, tanggap na ni Jason at kanyang asawang si Mayrene na hindi na nila kailanman may bibigay kay Jezzel May ang karampatang operasyong kinakailangan nito. Gayunpaman, hindi naman humina ang kanilang pananampalataya sa itim na Nazareno. Ang kanilang tanging hiling, bigyan sila ng marami pang taon para makapiling ang anak. Nung nagsimula ako nagsimba dyan, hindi na po lumalaki yung ulo niya. Salamat talaga ako sa Nazareno. Pangarap ko lang po na bigyan siya ng mahabang buhay kasi mahal ko yung anak ko na yan eh. Jason,
Ako si SB, Sam Versosa. Kamusta ka? Ilang po? Ilang taon ka nang nagdadasal sa Quiapo Church? Isang taon na po. Isang taon. Ano yung eksaktong dinadasal mo sa mahal na pong itim na Nazareno? Lagi po ako nagdadasal na paliitin niya yung ulo ng anak ko. Simula nung umpisa ako nagmamanata doon, hanggang ngayon, yung ulo niya hindi na lumalaki. Salamat sa Diyos. Kasi marami din nagsasabi sa akin na tuloy-tuloy mo na lang yan. Sabi niya. Tama yun, Jason. Alam mo, 15 years na akong namamanata. 15 years na akong naniniwala at nagdadasal sa Kanya. At napakadaming milagro at mga pangarap ko ang tinupad niya. Actually, gusto sana kitang yayain para sumama sa amin at maranasan mo yung sarap ng pakiramdam. At sabihin ko sa'yo, Jason, lahat ng dinadasal mo, lahat ng pangarap mo at gusto mong hilingin sa ating mahal na Panginoon, baka mas matupad pag yun naranasan mo. Lalo na pag lumubid ka at naranasan mo yung hirap at baka makasampa ka pa at maabot mo yung krus. Gusto mo bang maranasan yun, Jason? Opo. Magtiwala ka sa amin at kami mismo ang tutulong sa'yo. Matapos magpaalam sa kanyang pamilya, sumabak na kami ni Jason patungong Quiapo upang salubungin ang andas. Hindi basta-basta ang pagsalang sa lubid ng andas ng itim na Nazareno. Tukod ka kaya. Kaya ginabayan ko si Jason gamit ang 15 taong karanasan ko sa pamamanata. Sa lahat ng panalangin mo. Ang una natin gagawin ngayon, lulubid tayo. So kailangan malagay mo yung lubid mo dito sa kanang balikat mo. Kaya kami naglulubid kasi doon namin dinadasal lahat ng mga gusto naming parating kay mahal na pong Nazareno at lahat ng kahilingan mo doon mo sabihin. Okay? Marami na akong dasal. Nararamdaman ko ang matinding kaba mula kay Jason. Inaasahan ko ito, lalo't first time pa lamang niya sasabak sa traslasyon. Basta bulang loob mo, huwag kang kakabahan. Sasalya kita sa lubid. Sasama kita doon. Doon, makakapagdasal ka para lahat ng kahilingan mo matupad. Kasi siguraduhin ko ngayong araw, tutuparin natin lahat ng pangarap mo, ha? Dito, tol. Maging ang mga kapwa ko deboto at mga batang Maynila, buong galak ipanadama sa amin ang presensya, biyaya at pagmamahal ng itim na Nazareno. Ito mga kasama natin. Batang Maynila ako, ito lugar namin to. Mahal ko yung mga taga rito, mahal nila ako rito. Unti-unti nang sumisikip ang lansangan pagdating namin sa kalye ng Hidalgo. Hudyat, napapalapit na kami sa andas at sa karagatan ng mga debotong namamanata rito. Pinapaagos mo lang yung tao para hindi sila maipit, hindi sila mapunta rito. Agos lang kapatid. Agos. Pagpalapit ng palapit na yung andas. Kailangan mo paagusin yung tao. Kung hindi, maipit ka. Tirik pa ang araw na masulyapan namin ni Jason ng andas. Kaya naman, nagbuhos muna kami ng tubig sa aming mga ulo. Konting ginhawa bago sumabak sa dagat ng mga deboto. At nang magsimula ng sumigaw ng viva ang mga namamanatang kapatid, Jason, pasok! Jason, pasok! kahit mahirap at naipit kami ni Jason sa dami ng tao, pinilit naming sumalang sa lubid at maipasan ito sa aming mga balikat. Simbolo ito sa pagsama namin bilang mga deboto sa paghihirap ni Kristo sa pagpasan ng krus. Kaya naman, dito namin isinagawa ang taimtim naming panalangin para sa anak ni Jason. Kapagdasal ka ba? Kaya ba? Wala naman. Pahiga ka muna rito. Kapansin-pansin na malapit nang bumigay ang katawan ni Jason dala ng pagod. Pero tila nanumbalik ang kanyang lakas nang masulyapan ng andas. Sobrang lapit na ng andas. Tapos na natin. Parang lumalapit na yung Panginoon sa atin. Tumindi ang agos ng tao nang makalapit kami sa andas ni Jason. Viva! Viva! Viva!
Anong nararamdaman mo ngayon na nakapaglubid ka, nahawakan mo yung andas? Ha? Ha? Sulit ba, kuya? Masaya. Anong nararamdaman mo? Masaya po. Alam yan, ulit-ulitin mo na yan. Ulit-ulitin mo na to. Ha? Pinagdasal mo ba sa Jason? Ha? Ano sabi mo sa Panginoon? Kahit parang may matay na ako, sinasal ko talaga ng Panginoon na sana mapagaling niya yung anak ko. Talaga mapapagaling yan sa spirituin natin yan. Naku, naiiyak na si Jessa. Masaya ka ba, Jessa? Opo. Maraming salamat po, sir. Maggagabi na nang makatsyempo kami ng kaunting pahinga ni Jason. Oh, grabe. Hapo at bugbog man ang aming katawan, masaya naman si Jason sa kanyang unang karanasan sa traslasyon. Hindi ko nakakalain ngayon na ganito pala mangyayari sa akin na magkaroon ako ng ganito, na magkaroon ako ng maghila ng lubid. Hindi mo ba naisip ngayon, nung nagsimula nagdasal ka sa Poong Nazareno, pinapaganda na yung pakiramdam ni Jessel, Oo. tapos ngayon may ganitong klaseng sorpresa ka pa at experience sa buhay mo? Hindi ko talaga, na-surprise talaga ako. Ha? Na-surprise talaga ako. Tapos napasaba ka pa? Oo. Maraming salamat po, sir. Welcome, welcome. Alam kong maraming ipinaaabot na panalangin si Jason sa itim na Nazareno. At gaya ng aking panata na maging instrumento nito sa pagtulong sa aking kapwa, akin nang bibigyang katuparan ngayong araw ang ilan sa mga dasal ni Jason. So, Nay Mayrene, Jessa, and Jessel, nandito na kami ulit ni Tatay Jason. Sabi ko naman sa inyo, babalik kami ngayon ng safe at dito masaya si Tatay Jason. At kamusta? Anong nararamdaman mo doon sa unang-unang sabak mo sa traslasyon at paglulubid natin? Dinadasal ko talaga sa Panginoon na para po sa aking anak, na sana po ay gagaling po siya. Yan po. So, narinig mo yon, Jessel May? Oo, nakikinig si Jessel May. Pinagdasal ka ni Tatay Jason mo, pati ni Kuya SB mo. Yun lang ang dinasal namin habang nasa lubid kami, tsaka nandun ako sa cruise nung sumampa ako. Ikaw lang dinadasal namin, pati buong pamilya nyo, na gumaling ka, lumakas, at maging normal. Mukhang tumatawa si Jessel, oh, nakikinig siya sa atin. Nakarinig? Oo, nakakarinig siya. Nakarinig siya, oh. Parang nag-smile, oh. Ang ngiting ito ni Jessel May ang naging inspirasyon ni Jason upang maging matatag sa traslasyon kanina. Kaya naman, lulubusin ko na ang ligaya ng pamilya espiritu. Deboto ako ng itim na Nazareno. Kaya ako naniniwala sa mga panalangin na ganito at sabi ko nga, karamihan sa mga hiniling ko pinagbigyan niya. Kaya ngayong araw, sa tingin ko, ako naman ang gagamitin niyang instrumento para matupad yung mga kahilingan mo. Kaya unang tulong na bibigay namin ng Dear SB para sa iyo ay yung hiniling mo kaninang dasal kay Itim na Nazareno. Ang pagpapagamot kay Jessel at pagsagot sa mga medical bills niya para hindi ka na mahirap at wala ka nang iisipin. Hahanap tayo ng pinakamagagaling na espesyalista para tignan yung kalagayan niya at para mapabuting kalagayan niya. Okay ba yun? Po. Pero, hindi pa riyan nagtatapos ang biyaya para sa pamilya ni Jason. Ito yung pangalawang regalo as sorpresa ng Dear SB para sa inyo. Tara, samahan niyo ako. Sabi ko nga, may regalo pa ang Dear SB sa inyo. Dahil may munti kayong tindahan, dadagdagan namin ng mga supply yung tindahan nyo. At of course, may mga grocery package kami para supply para sa buong pamilya nyo. Pagkain, mga everyday needs, mga pangbahay na mga gamit bigas, mga gatas, diapers, mga bagong damit para sa iyo, Jessa. Pati kay Jessel, bagong damit lahat yan, papadala namin sa bahay nyo. Naku, naiiyak na si Jessa. Ba't ka naiiyak, Jessa? Di po ko talaga akalain na ganito ang mangyari sa amin. Kahapon kinausap po kami, parang kinabahan po kami, parang hindi kami pupunta or pupunta ganun. Kala namin scam ba, ganun. Sinabi sa iyo na basta mataas ang paniniwala mo at pananampalataya mo sa Diyos, lahat posible. At ngayon, kahit papano, nakatulong at medyo sinagot ng Dear SB lahat ng dinadasal mo. Masaya ka ba, Jessa? Opo.
Masaya lang si Jessa, masaya si Myrene, at masaya si Jason. Lahat sila nag-iiyakan. And I'm sure masaya rin si Jessel May. At para lubos na makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya, Siyempre, nandito ka sa Dear SB eh. Ang Dear SB, hindi lang pang-isahang tulong yan. Para hindi mo rin alalanin yung buwan-buwan na gastos o linggo-linggong gastos, bibigyan ka ng Dear SB or ako na mismo ng isang stable na trabaho para hindi mo na isipin yung pag-extra-extra mo. Hindi ka na basta-basta mag-extra. Next week, mag-report ka na. Okay ba? may ilan ding pabonus na regalo ang Dear SB para sa mga anak ni Jason. Hindi lang yan ang regalo ko sa'yo, Jessel May. May regalo pa kaming bagong stroller para sa'yo. Bait naman ni Jessa. Dahil dyan, Jessa, dahil napakabait mong anak. Bago matapos to, siyempre sasagarin ko na may regalo si Kuya SB sa'yo, bagong cellphone. Ha? Para magamit mo, malaro mo si Jessel May. At Natupad para yung pangarap makonta ko niya, na sir. kayo. Ha? Natupad yung pangarap niya na magkaroon siya ng cellphone. Yung may pangarap niya. Nag-iipon po siya ng barya para po makabili ng cellphone. Ngayon natupad po talaga. Salamat po, sir. So ngayon, lahat ng pangarap nyo natupad na. At ang pinaka-importante, matutulungan natin si Baby Jessel May at di mo na siya iisipin, okay? Pagagamot natin siya, tutulungan ko kayo at bibigyan ko ng trabaho si Tatay Jason, okay? Basta pangako mo, magiging mabait kang ate kay Jessel May at sa buong pamilya mo. Welcome. At gaya ng nakagawian natin sa Dear SB, isang sorpresa pa ang inihanda ko para kina Jason. Bago matapos tong araw na to, dahil pista ng Nazareno at 15th year anniversary ko na rin na namamanata kay mahal na pong Nazareno, may huling regalo ko para sa'yo. Pero hindi ko nasasabihin, pero ibubulong ko na lang sa'yo, sabihin mo lang kay Myrene at sa buong pamilya mo. Bibigyan kita ng... Okay ba yun? Okay ba yun? Sobra-sobra na po eh. Okay ba yun, kapatid? Sobra-sobra na po yan, sir. Sobra na ba? Marami pang parating. Basta tuloy-tuloy lang yung pananampalataya mo kay Poong Nazareno, yung faith mo kay God. Huwag na huwag kang magdududa at tuloy-tuloy mo lang yung pananampalataya mo. Kilala tayong mga Pilipino dahil sa ating pambihirang katatagan at lakas ng loob. Anumang hirap ng buhay, gaano man kabigat ang mga problema, buong tapang at ngiti nating pinapasa ng mga ito sa ating mga balikat. Totoo na isang kalbaryo ang mabuhay lang sa pang-araw-araw, lalo na kung ikaw ay salat at nasasadlak sa kahirapan. Pero gaano man kadilim ang landas, gaano man katindi ang unos, lahat ng ito'y nagagawa pa rin nating malampasan. Dahil ang sikreto ng katatagan nating mga Pilipino ay ang pananalig at pananampalataya sa may kapal. Ang Diyos ang naging sandigan ko at bukal ng aking lakas para sa misyon kong may angat ang buhay ng aking mga kababayan. Ang walang sawang biyayang ibinibigay niya sa akin, palagi kong tinatamasa at buong galak na ibinabahagi sa mga kapuspalad. Ulitin ko na to. Ulitin mo na to? Sunod taon. Hanga ko sa kapwa kong deboto ng mahal na itim na Nazareno.
ang kanilang matinding debosyon at pananampalataya ay nagpapakita lamang na hindi kailanman tayo'y nakakalimot magpasalamat sa itaas. Sana'y mas umigting palalo ang pananampalataya ni Jason na ang kanyang debosyon at katatagan ay magsilbing inspirasyon din para sa ating lahat. Maraming salamat po, sir. Na kanya-kanya man tayo ng krus na pinapasan, lagit laging may handang umalalay at tumulong sa ating paglalakbay. Na hindi tayo kailanman mababayaan ng ating Panginoon. Maraming salamat, ikaw ang kasama. Hindi ko posible na magpasalamat ko sa kanya. Sobrang natasyaw kasi bigla na lang siyang lumapit sa akin doon sa kanto. Sabi niya, hindi ako titigil sa pagpasalamat. Tapos bigla na akong niyakap, kaya bigla yung puso ko sobrang na, di ko ma-explain. Dadasal ka rin kay Nazareno, okay? Be a good girl, mabuti kang ate, na Jessie May, tsaka sa puso mong kapatid. Okay? Maraming salamat, Bibigyan kita ng... kasama sa mga Okay ba yung kapatid? Sobra-sobra na po yan, sir. Di po ko talaga akalain na ganito ang mangyari sa amin. Muli, ako si SB, Sam Versosa, ito ang Dear SB. Maraming salamat, ikaw ang kasama sa mga pagsubok. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang ina na meron siyang anak na may epilepsy. Hindi rin niya ito masyadong nakakasama sa bahay dahil palagi itong naglalayas. Hello po. Ako po si SB, Sam Versosa. Naranasan po namin, sir, matulog ng gabi na wala po kami pagkain. Magkano kinikita mo sa pangangalakal? Po, andyan na po sa 75 pesos. Nay Sara, ang unang regalo namin para sa iyo ay isang